And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen! Muli po magandang hapon po sa inyo po lahat. I hope na kayo po ay nag-enjoy sa naunang programa po natin, yung impormasyong pangkalusugan. At kung hindi nyo pa po natitikman yung kape na yan, I tell you na dapat nyong matikman. Kanina tinitingnan ko yung mga may message, yung iba nagpa-palpitate. Ako po meron po akong brand ng kape na pag iniinom ko talagang nagpa-palpitate po ako. Pero akalain nyo po yan, yung kape na ini-introduce po sa inyo, lalo na yung mga coffee drinker, yung mga coffee lover po dyan, at mahilig kayo sa pampainit sa umaga o minsan kahit tanghali Ayan, kahit tanghali, nagkakape, kahit gabi, nagkakape. Yung iba sa inyo, 10 times a day kayo magkape. At minsan, ang tasa nyo pa, pitchel. So, I tell you na maganda po yung ini-introduce sa inyong kape. Kasi hindi lamang po ito para sa kalusugan ninyo, personal, but alam nyo po, yung pong kapag yung kapatiran po natin, yung nagbi-business po ng ganito, ang kagandahan po nito ay hindi po katulad noong sa labas na ang tubo ay triple-triple. Dito po, at saka ang kagandahan po kapag yung kapatiran natin ang nagbi-business at tinatangkilik po natin yung produkto po ng ating kapatiran, ang kagandahan yan, malaki yung na itutulong yan sa gawain. Kasi syempre, nagtatide siya, nag-o-offering yan. Yung mga sari-sari store, groceries na pinupuntahan natin, hindi naman nagtatide yung mga yun Hindi naman nagbibigay sa gawain yung mga yun. Kaya magpasalamat po tayo na meron po tayo mga kapatiran na meron pong ganyang klase ng negosyo na yung bang pang-araw-araw na konsumo natin ay nasusustain na dahil doon sa produkto po nila. Kaya tangkilikin po natin yung atin pong yung produkto po ng atin pong mga kapatiran para pare-parehas po tayong magtulungan sa isa't isa. Okay, so ngayon po ay pag-uusapan po natin, of course, this is the Baptist Lunch at ako po ay naghanda po sa inyo ng isang hopefully and prayerfully masarap na pananghalian at in behalf of our pastor, ang programa pong ito, ang panalangin namin ay palagi po makatulong sa inyo, makapagbigay sa inyo ng information para mas lalo pa po yung atin pong pagiging Kristiyano, yung ating pananampalataya ay mas lalo pa pong tumibay by the grace of God. But before we start, tayo po muna ay mananalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob. Salamat po sa natapos pong programa, mga impormasyon na amin pong natanggap mula po kanina sa programa na Impormasyong Pangkalusugan. Salamat po sa kapatid na inyo pong ginamit para kami po ay bigyan ng mga bagay na dapat po naming malaman regarding po sa aming pisikal na pangangatawan. At salamat din po sa pagkakataon na inyo pong pinagkalob sa amin ngayon pong hapon na muli po kami ay makakapag-aral muli ng mga doktrina na inyo pong itinuro sa amin mula po sa inyo pong salita. Gabayan nyo po kami pagpalain, turuan nyo po kami Panginoon, bigyan nyo po kami ng pangunawa. Ingatan nyo rin po ang aming pastor, Panginoon, saan man siya naroon ngayon. Patuloy nyo po siyang bigyan ng kalusugan, pag-iingat, at ng wisdom, Panginoon, sa lahat ng kanya pong gagawin. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tatalakayin po natin ngayon yung tinatawag na bibliology. Now, pag sinabi pong bibliology, ito po yung pag-aaral patungkol po sa salita ng Diyos or sa Biblia. Bagamat hindi po natin talaga ito ididetalye ng husto sapagkat kung gusto nyo po talaga ng detailed study po nito ay mag-enroll po kayo sa Philippine School of Scriptures. But dito at least meron lang tayong patikim, kumbaga. Ito po yung magiging appetizer po natin. Para po sa mga pag-aaral po natin sa doctrine. Okay. Hebrews chapter 4, a very familiar passage, Hebrews chapter 4 in verse number 12. Ito po yung sabi po ng Biblia. For the word of God is quick and powerful. Quick means alive. Quick and powerful and sharper than any two-edged sword,
piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. So sa madaling salita po, ay ito po yung mga talata po na to, speaking of the Word of God, that the Word of God is quick and powerful. Ibig sabihin, it is alive at makapangyarihan. Itong salita ng Diyos. At dito meron po kayong mga titignan po dito na mga bagay-bagay na dapat po nating maintindihan. Remember that the Bible, the Scripture, is the manual. This is the manual ng buhay po natin bilang Kristiyano. Ibig sabihin, ito po yung guide natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Ito po yung magbibigay sa atin ng maayos na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ito po yung magbibigay sa atin ng guidance para tayo po ay magkaroon ng tamang pamumuhay patungkol po sa Diyos. Kaya ito po ay napakaganda po na dapat po nating matutunan. Okay, now dito po sinabi po ng Biblia dito that the word of God itself is quick, which means alive, buhay. That's the reason why ang Biblia po ay kayang magbago ng buhay ng tao sapagkat ito po ay buhay. Hindi po pwedeng ang isang non-living ay basta-basta na lamang magkaroon ng buhay or makapagbago ng buhay maliban na lamang syempre sa pakikialam ng Panginoon. But as far as this book is concerned, ang sabi ng Biblia, kaya po ang dahilan kung bakit ito po ay kayang magbago ng buhay sapagkat ito po ay buhay. Okay, now dito po sa binasa po natin, the word quick here means zazo. Zaho o paano ba ito i-pronounce? D-Z-A-H-O. The zaho. No, sa madaling salita, it means active. It means alive. Okay? So dito po makikita po natin sa 1 Peter chapter 1 in verse number 23. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Ang sabi po ng Biblia ay ito po yung sabi ng Bible. Being born again, not of corruptible seed. Sabi ng Biblia, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So ano po sabi ng Biblia? Being born again, not of corruptible seed. So hindi po, ang Biblia po ay hindi po isang binhi na nabubulok, kundi ito po ay isang binhi na hindi nabubulok, incorruptible. By the Word of God, na yung Word of God na yun, ang sabi ng Biblia, it liveth and abideth forever. Ito ay nabubuhay at mananatili sa atin or mananatiling buhay magpakailan-kailan pa man. And so the Bible is quick. The Bible is alive. Sapagkat yun nga po yung sinabi po ng Biblia dito, isang patotoo po dito, na ang Biblia po ay buhay. Now, tingnan nyo po, paano pong nangyari po yun? Paano pong nangyari at nasabi po natin na ang Biblia po ay buhay? Okay, ganito po. Mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 in verse number 16. Ang sabi po ng Biblia, all scriptures is given by inspiration of God. The Bible says all scripture. Okay? Ano yung tinutukoy dito na scripture, natural? Yung po yung binabanggit po dito na yung kasulatan na kinasihan talaga ng Panginoon. Yung kasulatan na meron tayo ngayon, yung tangan-tangan po natin. Genesis to Revelation, yan po yung tinutukoy po dyan. Ang sabi ng Biblia, it is given by inspiration of God. Now, pag sinabi pong inspiration, nanggaling po yan sa salitang Griego na theopneustos.
Okay, so for now, ay magbibigay po muna ako ng information, theological information sa inyo regarding sa Bible, and then kung may panahon pa tayo ay itutuloy po natin yan by application. So, pag sinabi pong inspiration ay theopneustos, God breath or God breathe. Parehas lang. Okay, so God breath ay ibig sabihin noun po yan, and God breathe, verb po yan. So, ganito po yung implication po niyan. Okay? Now, sa Bible po, meron pong tinatawag na, babalikan po natin yung inspiration, wag po kayo mag-alala. Sa Bible po, meron tinatawag na revelation. Okay, this book right here, sundan niyo po ako, this book right here is God's revelation of Himself to mankind. Okay? Dito po natin lubusang makikilala ang Diyos. Pag sinabi pong revelation, it means drawing back the curtain so that maire-reveal yung mga things which was behind the curtain. Ganito po. Sa likod ko po, yan, yung kulay blue, nakikita nyo po ay kurtina po yan, di ba? Now, dahil nandiyan po yung kurtina, you do not know what is behind the curtain. Kung ano yung mga bagay na nasa likod ng kurtina na yan. Once I draw back the curtain, hinila ko yung kurtina, maaring pakanan or pakaliwa, whatever, basta hinila ko yung kurtina, then maire-reveal sa inyo kung ano yung mga bagay na nasa likod ng kurtina. Di ba? So, sa madaling salita, the word revelation means yung mga bagay na dating hindi natin alam, but because of the power of God, ay na-draw back yung curtain at ngayon ay nalaman na po natin. Okay, I hope nasusundan nyo po yung akin po sinasabi. So, yan po yung ibig sabihin ng revelation. Alam nyo po, sa Hebrews chapter 1, verse number 1 and 2, makikita po natin doon na talagang nais ng Diyos na ipakilala niya yung kanyang sarili sa atin. Now, tandaan niyo po nung ang tao po ay nagkasala, nagkaroon po tayo ng division. Ito yung Diyos. Okay, ganito, illustration po. Ito yung Diyos, and then nandito ngayon yung tao. Ito ang Diyos, ito ang tao. Nung ang tao po ay nagkasala, remember, hindi po ang Diyos ang lumayo sa atin, ha? Ang tao po, tayo po ang lumayo sa Diyos. Nung ang tao po ay nagkasala, dati magka-fellowship sila ng Panginoon. Nung ang tao po ay nagkasala, siya po ay napahiwalay sa Diyos. Remember kung ano ang wages ng kasalanan. For the wages of sin is death, separation. Napahiwalay po siya ngayon sa Diyos. And between this, ay meron pong tinatawag na wall of partition, a division. Kaya nga po, itong tao ngayon ay hindi na ngayon siya sa kanyang saganang kakayanan, hindi niya na kayang abutin ngayon at kilalanin ang Diyos. Bakit? Sapagkat meron ng wall of partition. Meron ng wall of partition. So hindi na, kahit na anong gawin at gaano kataas ng edukasyon ng tao, hindi niya na ngayon kayang abutin ang Diyos. Kasi nga, meron ng namamagitan. Ano yung namamagitan na yon? Kasalanan. So dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay napahiwalay ngayon sa Diyos. So wala na po tayo ngayong kakayanan para abutin at kilalanin natin ang Diyos. Pero alam niyo po ba, dahil po sa kagandahang loob ng Diyos at sa pag-ibig sa atin ng Diyos, kung naaalala niyo po yung preaching po ng atin pong pastor kagabi o kahapon ng hapon, di ba? Dahil po sa pagmamahal sa atin ng Diyos at nakita ng Diyos na hindi na natin siya kayang kilalanin, kayang abutin, siya na po mismo ang bumaba sa ating kalagayan. Ano pong ginawa niya? In the Old Testament, para lamang maipakilala ang kanyang sarili, ayon po doon sa Hebrews chapter 1, in verse number 1 and 2, gumamit po siya ng mga tao na ang tawag po natin doon ay mga propeta. Gumamit po ang Diyos ng mga propeta para po ipahayag ng mga propeta yung kalooban ng Diyos, particular sa bansang Israel, but of course, by application, kasama na po tayo doon. So, yung mga propeta po ang nagpapakilala sa tao kung sino po ang Diyos. Okay? Ngayon, ang problema po, of course, pinatay ng mga tao yung mga propeta. Wala pong propeta sa Old Testament na hindi po kinamuhian ng tao. Lahat po sila ay
kinamuhian ng tao. They were mocked by those, sabi natin, na chosen people, pero hindi sila pinansin. Iilan lamang ang naniwala sa kanila. And so ano pong nangyari ngayon? Ayon pa rin po sa Hebrews chapter 1, verse number 1 and 2, this last day, sabi po ng Bible, ang Panginoon ngayon mismo, ang isinugo niya ngayon, yung kanyang bugtong na anak. According sa Hebrews chapter 1, babasahin ko lamang po. Hebrews chapter 1, 1 and 2, ang sabi po ng Biblia, God, who at sundry times and in diverse manners, the word diverse means many, manners, spake in time past unto the fathers by the prophets. So gumamit ang Panginoon ng prophets. But tandaan nyo po, marami pang iba maliban sa prophets kasi sabi ng Bible, diverse manners. Actually, meron pa dyan angel speaking, animals speaking, visions, at mga kung ano-ano pa. But in this particular chapter or verse, kunin na lamang po natin yung prophets. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung mag-aaral pa kayo sa Bible school, meron pa yan. May mga animal speaking pa yan, may mga audible voices pa yan, may mga angel speaking pa yan. Pero sa pag-aaral po natin ngayon, because of the limited time, ay kukunin na lamang po natin yung prophets. The prophets were the mouthpiece of God. So gumamit ang Panginoon ng mga propeta, yun nga lang, yung mga propeta ay kinamuhian ng tao. Nagalit ang tao sa mga propeta, pinatay ng tao yung mga propeta. And so anong ginawa ng Panginoon? Verse 2, hath in these last days is spoken unto us by His Son. Sino ngayon yung Son na tinutukoy? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. So ang sabi po ng Biblia, nung una ang ginamit ng Panginoon ay mga propeta, ngayon naman ang ginamit niya ay yung during the time of New Testament, ay ginamit naman niya ngayon yung kanyang sarili niyang anak, yung kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Pero alam niyo po ba na marami pa rin po ang hindi naniwala? Tandaan niyo po yung purpose po dito ha. Ang purpose po ay pinapakilala po ng Diyos yung kanyang sarili sa tao. Sapagkat ang tao hindi niya kayang kilalanin ang Diyos sa sarili niyang edukasyon, sarili niyang kalakasan. And so ang Diyos na ang gumagawa ng paraan ngayon para siya ay makilala ng kanyang sariling nilikha. So ginamit niya ngayon, sinugo niya ngayon yung kanyang bugtong na anak. Hindi pa rin pinaniwalaan. Ano pong ginawa ngayon ng kanyang bugtong na anak? Ang sabi ng kanyang bugtong na anak, okay, aalis ako pero hindi ko kayo iiwan na comfortless. Ayon po doon sa John chapter 16, ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo po ay nag-iwan ng kagaya po niya, another comforter, another of the same kind. Wala pong iba kundi yung banal na espiritu, na yung banal na espiritu po ay nag-reside sa ating puso. Na ano po ang isa sa mga trabaho ng banal na espiritu? Ang sabi ng Biblia, He will guide you into all truth. He will teach you the Word of God. So sa madaling salita ngayon, etong banal na espiritu, tuturuan po tayo regarding sa mga bagay na nakasulat sa Biblia or regarding doon sa mga gustong ipaalam sa atin ng Diyos, ipaalam sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ituturo sa atin ngayon yan ng banal na espiritu. Na kung saan, yan po ay patungkol sa Diyos para lubusan pa nating makilala kung sino ang Diyos. Nasa atin na po yung banal na espiritu. The Holy Spirit, nagre-reside na po sa atin, nag-indwelt na po sa atin. So every time, kahit nasaan man tayo pumunta, ay malalaman natin ngayon na ito yung dahil sa kadakilaan ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, because of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will guide us into all truth. Pero alam nyo po mga kapatid, marami pa ring mga tao ang ayaw maniwala sa ministry ng Holy Spirit. Kaya nga hanggang sa ngayon, marami pa rin ang hindi tumatanggap ng banal na espiritu. 'Di ba? Sapagkat ang pagkakaalam nila ay relihiyon lang 'yan. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Okay. Sige. So, maraming taong nag-reject sa propeta, maraming taong nag-reject sa bugtong na anak ng Diyos, maraming taong nag-reject sa banal na espiritu. Alam nyo pa yung isa pang ginawa po ng Panginoon? Okay, yung pagpapakilala ng Diyos ay binigyan niya ngayon ng buhay.
That's the word inspiration means. Binigyan niya ito ng buhay. Paano niyang binigyan ng buhay yung kanyang revelation, yung kanyang pagpapakilala? Dinokumento niya ngayon yung kanyang pagpapakilala sa pamamagitan ngayon ng tinatawag po natin Biblia. This is now the document ng God's revelation. Ito ngayon yung katibayan natin na ang Diyos ay nagpahayag sa tao ng kanyang sarili para makilala ng tao yung kanyang sarili. Meron na tayong dokumento. Okay, eto na ngayon yon. Binigyan ng Diyos ng buhay yung kanyang revelation, yung kanyang pagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nga po pag sinabing inspiration, it means the giving of life. It means the very life of God ay nandiyan. So, theopnosis, it means yung action ng Diyos na pagbibigay ng buhay nandiyan. Kaya nga, nung nagbigay ng action ang Diyos ng pagbibigay ng buhay, therefore, meron itong buhay kasi binigyan ng buhay ng Diyos. Okay? So, ang tawag po doon ay inspiration. It is the way in which how God gave us the Bible. Ano po yung paraan na yon? Yun po yung pagbibigay ng buhay sa Diyos doon sa kanyang revelation. Parang ganito po yan. Bigyan ko po kayo ng isang concrete na example. Halimbawa, ako po ay magpapakilala sa inyo. Okay? Verbal lamang po yun. Verbal lang. Magpapakilala ako sa inyo. Ako pala si Brother Michael. Okay, nagpakilala ako sa inyo. Ngayon, para mabigyang buhay yung aking pagpapakilala at hindi mo ako makalimutan, meron tayong kasulatan. Meron tayong kontrata. Yun ang nagbibigay ng buhay, ng spirit doon sa ating pagiging magkaibigan. Doon sa ating pagkakakilala. Now, nung sa Pilipinas, nung mga nakaraang panahon, di ba, usong-uso yung tinatawag na blood compact. Siguro naman narinig nyo na yung salitang blood compact. Na yung mga raha at mga sultan dito sa Pilipinas noon, para pagtibayin yung kanilang pagkakakilala or pagiging magkaibigan, ay nagsusugat sila dito and then nagba-blood compact para ito ay silyado ng dugo. Iyon, di ba? So para talagang kumbaga merong selyado yan, merong tibay yung kanilang relasyon. So, ganun din po dito. Meron po tayong dokumento, may black and white, na kung saan, ito po yung naging buhay o pagbibigay buhay ng Diyos sa kanyang pagpapakilala sa atin. Okay, so I hope nasusundan nyo po yung atin pong pinag-aaralan po ngayon. So, this is now the Bible. That's the reason why sinabi po ni Paul kay Timothy that this is inspired. Kasi nandito yung buhay ng Diyos. Bakit natin sinabing nandoon yung very life of God? Kasi dito niya ibinigay yung kanyang buhay. God breath and God breathe. So kaya nandito ngayon yung kanyang buhay. Ito yung revelation niya sa atin. Okay, anong sabi ngayon sa pag-aaral po, na siguro yung mga first year na, alala nyo po ito. Okay, meron po tayong tinatawag na verbal inspiration. Diba? Pag sinabi pong tandaan nyo po pag sinabing inspiration, we're talking about life. Buhay. Pag sinabi pong inspiration. So pag sinabi pong verbal inspiration, the word verbal means words. Okay? Which means, ang ibig sabihin po niyan, which means, ang binigyan ng buhay at ang may buhay is the very words being used or being written. Ito po ang dahilan kung bakit po sinabi sa Deuteronomy chapter 4 in verse number 2. Ang sabi po ng Bible sa Deuteronomy chapter 4 verse number 2, "Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you." Ano sabi ng Biblia? Ye shall not add unto the message. No, hindi sa message. Ye shall not add unto the book. Hindi sa book. Ye shall not add unto the word. Singular unity. Napansin niyo po? Bagamat ginamit po yung word na word,
as singular, but it denotes unity. Ibig sabihin yung kabuuan as a mass noun, yung tinutukoy po. So, ang sabi ng Biblia ay, ye shall not add unto the word, neither shall ye diminish or magtatanggal out from it. Same thing na sinabi po ni Jeremiah in Jeremiah chapter 26 verse number 2. Malupit po yung sinabi ni Jeremiah. Tignan po natin, basahin po natin yung sinabi po ni Jeremiah in chapter 26. Babasahin ko lamang po ito in chapter 26. Okay? Sabi ng Biblia in chapter 26 verse number 2, Jeremiah, thus saith the Lord, stand in the... By the way, sino nagsasalita? Sino ang nag-command? Lord. Okay? Yung walang iba kundi yung Panginoon. Sabi doon, stand in the court of the Lord's house, which means the temple, and speak unto all the cities of Judah. Okay? Which come to worship in the Lord's house. Sino po ang recipient ng commandment na ito? Yung mga tao na pumupunta sa templo para mag-worship. Okay? Ano po yung sasabihin sa kanila? All the words that I command thee to speak unto them. Take note, all the words, which means plural. Ibig sabihin, marami siyang iniutos kay Jeremiah na sasabihin doon sa mga worshipers. Ano sabi ng Panginoon? All the words that I commanded to speak unto them, diminish not a word. Huwag kang babawas ni isa. Diminish not a word. Singular. There are words. Nakita niyo po, there are words. Sa madaling salita, many, plural, na ikinumand ng Panginoon kay Jeremiah na sasabihin ni Jeremiah. Kanino? Sa mga heathen? Sa mga Gentiles? Sa mga unbeliever? Hindi. Sasabihin mo ito doon sa mga worshiper na pumupunta doon sa templo. Which means yung mga nagsasabing nakakakilala na sila sa Panginoon. Ano ang sasabihin mo? Lahat ng iniutos ko sa'yo, lahat yun ay sasabihin mo. All the words that I commanded thee to speak, okay, speak to them. But, ang warning, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, diminish not a word. Ni isa mang salita, wag mong babawasan. Yun po, kaya po tayo naniniwala sa verbal inspiration. The very words that is being used in writing this document ay inspired ng Panginoon. Kaya nga po proud tayo na sabihin na tayo ay Baptist. Bakit? The Baptist is a biblical word. Hindi natin ikinakahiya yan. Maaring yung iba, kinakahiya nila yan, kaya nila tinatanggal. Pero tayo hindi po. Sapagkat alam natin that the word Baptist per se, okay, yung Baptist lang, wag na natin ungkatin pa kung anong ibig sabihin ng Baptist. But yung word mismo na Baptist, we believe that it is a biblical word. Kasi nasa Bible yan eh. Di ba? So kaya naniniwala po tayo na napaka-important. Alam niyo po ba, even the title means the smallest stroke of a pen, and even a jot, ay napaka-importante po niyan sa Biblia. Yung placing lamang po ng comma, yung placing ng punctuations, napaka-importante po niyan. I hope kayong mga nasa Bible school ay nabigyan na kayo ng example niyan. 'Di ba? Yung sa cross, sa Calvary, talagang nagbabago yung meaning, yung place lamang ng comma. But hindi ko na po yan i-elaborate sa inyo. Kung gusto niyo po yan, mag-aral kayo sa Bible school. But anyway, so ganito po ang ano po natin. So kaya po naniniwala tayo sa verbal inspiration. Remember that the building blocks of a message are the words. You cannot produce a written message or a message. I mean, of course, maliban na sa sign language, but you cannot produce a message without the word. I mean, yung verbal na message ang tinutukoy ko without the word or words. So kaya kinakailangan po na dapat yung word or words are accurately structured para ma-convey po yung tamang mensahe. Kasi kapag hindi po
accurately placed or accurately structured yung words na ginagamit, magbabago po yung mensahe. Nababago yung mensahe. Very common na binibigay na example ng mga preachers, di ba? In my Father's house are many rooms. Very common example po yan. But in the Bible, sa King James Bible, in my Father's house are many mansions. Of course, magkaiba yung room sa mansion. Pero kung halimbawang ikaw ngayon ang mag-interpret or yung tao ngayon ang mag-interpret na sabi, okay, rooms. So, meron akong room. Pero pag sinabi na, you have a mansion. A mansion has many rooms. So sa madaling salita, ay magkaiba, nagbabago po yung mensahe. So kaya nga po naniniwala tayo na hindi po natin dapat baguhin kahit na po yung isang salita. Ayan, kaya naniniwala po tayo sa verbal inspiration. Tandaan niyo po yung inspiration, pagbibigay ng buhay. The very life of God is in this book. Okay, dito mismo sa kanyang mga ano na to, sa mga sa kasulatan na ito. Okay, next. Not only verbal inspiration, but yung confluent inspiration. Pag sinabi pong confluent, ang ibig sabihin po niyan that this book, right, okay, pag sinabi ko po, sana po maintindihan nyo, na pag sinabi ko pong this book, I'm talking about the scripture. Hindi po yung materials. Okay? Kasi itong materials, ito, katulad nito, ay natural, masisira yan. Kasi papel lang yan and ink, masisira yan. But the scriptures cannot be broken. So, sana po naiintindihan nyo po yung aking sinasabi. Okay, so, pag sinabi pong confluent, this scripture, these holy writings right here, is a product of two agents. Now, ano po yung two agent na yon na nagsama to produce this scripture? Number one is the human penmanship. Which means, pag sinabing human penmanship, ang writer or ang nagsulat ay tao. And so, di ba, siguro naman, naririnig nyo na ito sa maraming mga siguro na-encounter nyo sa labas. Hindi ako naniniwala sa Biblia kasi gawa lang naman ng tao yan eh. Well, partially correct. Ang tao po ang sumulat nito kasi ito po ay para sa tao. What do you think? Kung halimbawa kaya ang baboy ang sumulat nito, paniniwalaan mo kaya? At what do you think? Kung ang baboy ang nagsulat dito ng Biblia, maiintindihan mo kaya? Oh, pangatlo, kung ang baboy or anumang klaseng hayop ang nagsulat ng Biblia, the same pa rin kaya yung alphabets? Eh kung baboy ang nagsulat niyan, puro oink-oink lang yung makikita mo dyan. O puro aw-aw, kung aso yung makikita mo, puro meow-meow. Maiintindihan mo kaya? Eh kung hindi mo maiintindihan, paano mo paniniwalaan? Mas lalong hindi mo paniniwalaan to. O pangalawa, kapag sinabi ko sa'yo na, alam mo, itong bottled water na to, sa'yo na lang to, mainam to, talagang napakaganda, napakasarap inumin itong tubig na to. Alam mo kung saan to nanggaling? Ginawa pa to ng butike. Palagay mo, maniniwala ka sa akin? Hindi ka lalo maniniwala sa akin. Oh, mandidiri ka pa. Kung halimbawa maniwala, gawa yan ng butike? Ba't ko iinumin yan? Natural, mas lalo mong lalayuan yan. Bakit? Alam mo naman kasi na hindi ka hayop. You see? So kaya mas lalong hindi mo to paniniwalaan kung ang ginamit ng Diyos ay hayop. Oh. You see? So kaya nga dapat kang magpasalamat actually na ang ginamit ng Diyos ay tao. Kasi ito ay para sa iyo at ikaw ay itinuring ng Diyos na tao at hindi hayop. By the way, hindi tayo naniniwala sa evolution, ha? So, itinuring ka ng Diyos na tao, a special creation, kaya ang ginamit din ng Diyos para ibigay sa iyo yung mensahe patungkol sa Kanya ay tao rin. So, ang tawag doon ay human penmanship. Ang nagsulat ay tao. But, ang author, ang may akda,
ang may utak nito ay hindi po tao. Ang sabi po ng Confluent, ayon po sa Confluent Inspiration, we have a divine authorship. Okay, dalawa ha. Sabi ko, a product of two agent. Pag sinabing Confluent, a product of two agent. Ano yung una? Human penmanship. Yung pangalawa, divine authorship. Ang sumulat ay tao, ang may akda ay ang Diyos. Paano mo napatunayan na ang may akda ay Diyos? Wala pa hong prophecy ng Biblia. I mean, of course, may mga prophecy na hindi pa nagkakatotoo. Pero lahat ng prophecy na sinabi ng Biblia na nagkatotoo ay talaga nagkatotoo. At sakto talaga. Maliban na siyempre doon sa futuristic. At pagdating sa geography, pag sinabi ng Biblia na merong city sa lugar na to, talagang na-excavate po nila, nahuhukay nila na may city talaga. I mean, the Bible is accurate as far as history is concerned. Yung mga historical events na hindi pinaniniwalaan ng mga so-called matatalinong tao, abay napapatunayan na ngayon ay mali sila. Oh, napatunayan talaga na totoo. Tingnan nyo po, before. Okay, before. Ano po yung paniniwala ng tao? Oh, ang earth, nakapasan lang yan sa pagong. Pag ang pagong ay gumalaw, merong earthquake. Yan ang paniniwala sa India. Di ba? Paniniwala ng mga Hindus yan before. May libro sila dyan. Nakalimutan ko yung pangalan ng libro nila dyan. Pero alam niyo ba kung ano yung sinabi ni Job? The earth hangs upon nothing. Ang earth daw, sabi niya, ay nakasuspend lang upon nothing. Walang humahawak, walang strings. Noon, hindi pinaniniwalaan yan. Paano nangyari yon? Na ang earth, sa laki nitong earth na to, ay nakalutang lang. Paano mangyayari yan? Hangs upon space? Paano mangyayari yan? Pero alam nyo, nung nalaman nila ngayon na meron palang tinatawag na gravity, ay posible pala yun? Posible pala. So the earth really hangs upon nothing because of the gravitational pull. Kailan nalaman? Kailan lang yan nalaman? Kailan lamang nila na-discover yan? Nung na-discover nila yung gravitational pull, force. Ganun pala, oo nga. Samantalang noon, akalain mo, paniniwala nila, nasa pagong, pasan-pasan ng pagong. Yung iba naman sa mythology, pasan-pasan ni Atlas. Yung malaking tao na si Atlas kapag nangawit or nangati yung puwet, kakamot siya, siyempre uuga yon. So magkakaroon ng lindol. Akalain mo yan? Paniniwala na yan. Pinaniniwala. Kinakagat nila yung ganong klase ng paniniwala. Pero mga kapatid, Biblia mismo ang nagsabi that ang earth hangs upon nothing. Oh, ano pa sabi ng Bible? Yung mga bituin sa kalawakan, innumerable. Hindi kayang mabilang. Sabi ng Bible, innumerable. Merong naggaling-galingan na scientist noon. Ang sabi niya, ang bilang ng stars ay nasa 1 trillion. After a year, nagbago. 10 trillions. Sumunod na year, nagbago. Padagdag ng padagdag. At hanggang sa ngayon, nag-conclude sila that the numbers of stars are innumerable. Balik pa rin sa Bible. Bakit po ganon? It's because ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang may akda nito ay ang Diyos. Since na ang Diyos ang creator ng lahat ng bagay, siya ang nakakaalam. Alam niyo pa ang sabi ng Bible, even the very hairs are all numbered. Sinong scientist at matalinong tawang kaya niyang bilangin ang buhok niya? Sige nga. Oh, sino? Pero sabi ng Bible, it was all numbered. I mean, kung iisa-isahin ko po yan sa inyo, ay hindi po tayo matatapos. Talagang napakarami po na isinulat sa Biblia na nagpapatunay na talagang ang Diyos ang may akda nito, na-discover na lamang ng tao. Bagamat nung una, hindi pinaniniwalaan ng tao, pero na-discover nila din, napatunayan nila, na totoo nga. So, confluent inspiration. So, ang sabi po ng Bible, a product of two agent, human penmanship and divine authorship. Ano po ang biblical reference natin dyan? Si Pedro po ay nagsabi sa 2 Peter chapter 1, verse number 20 to 21. Ano po sabi ni Pedro? Knowing this first,
that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy, talking about this book, the prophecy came not in the old time by the will of man. So hindi ito galing lamang sa utak ng tao at galing lamang sa dahil gusto ng tao na sumulat siya ng Biblia. Hindi po ganon. It came not from the will of man, but but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Now, the key word there is the word move. The word move means to carried along, to borne along. Ang ibig sabihin, kung eto po yung tao po were guided by the Holy Ghost. Para maisulat ng tao yung gustong ipasulat ng Diyos. Bakit yung gustong ipasulat ng Diyos? Kasi nandun yung buhay niya eh. Bibigyan niya yun ng buhay. Now, tingnan nyo po ito very common example. Ito po ay lagi ko pong ginagawang example sa Bible School. This is a pen. Di ba? Ball pen ito. Imagine po ninyo na ito ay isang fine point na ball pen at halimbawa lang, ito ay isang marker. Yung pentel pen, marker, yan, okay? Kapag ako po ay sumulat dito ng aking pangalan, Michael. And then, ito naman, ballpen ang ginamit ko. Yung isa naman, ang gagamitin ko ay yung thick na marker. Sulat ko, Michael. Okay. Parehas Michael yung naisulat. Question, parehas ba ng mensahe? Yes, parehas ng mensahe kasi parehas ng Michael ang isinulat. Question, parehas ba ng pagkakasulat? Hindi. Etong ballpen, mas manipis yung pagkakasulat. Yung marker, mas makapal. Diba? Question. Another question. Sino po ang sumulat? The ballpen or the marker? Parehas po. No. Hindi kayang magsulat ng ballpen. Ang nagsulat ay ako. Ginamit ko lang yung ballpen. Okay? I'm sorry. Yung ballpen po ang nagsulat, ginamit ko po yung ballpen. Pero ang may akda ay ako. Hindi nito kayang mag-isip kung ano yung kanyang isusulat. Ang nag-isip ay ako. Pero dahil ginamit ko po itong ballpen as an instrument of writing, nakapagsulat po ako kung ano yung nasa isipan ko. Pero dahil magkakaiba ng instrument ang ginamit, magkakaiba ngayon ng stroke. Maaring yung iba cursive, yung iba ay in print, yung iba ay small letters, yung iba ay capital letters. Magkakaiba. Pero dahil iisa lang ang utak, merong unity ng pagkakasulat. Magkakaibang instrument ang ginamit, kaya magkakaiba ng stroke ng pagkakasulat, pero yung utak ay iisa lang, kaya iisa lang ang mensahe. Nasusundan niyo po ako, okay? Now, sa Bible po, the Bible is written by 40 human writers. Magkakaiba po ng education yan. Magkakaiba po ng trabaho yan. Magkakaiba po yan. Hindi po, yung iba dyan ay hindi po sila magkakakilala. 40 human writers in 1,600 years. Yung iba ay farmers, yung iba ay fishermen, yung iba ay doctor, yung iba ay statesmen, some were prophets, some were kings. Iba-iba po. Ibig sabihin, iba-iba po ng instrumento ang ginamit ng Diyos. Kaya nga po na-distinguish po natin, ito ay sulat ito ni David. Kasi si David ay musician, so naisulat niya yung Psalms. Ito, sulat ito ni Solomon. Kasi si Solomon ay matalinong tao, so naisulat niya yung Book of Proverbs. Ito yung Book of Acts. Oo, sulat ito ni Luke. Kasi si Luke ay isang historian, and so the Book of Acts ay history. Pero lahat po yun ay tumutukoy lamang sa iisang mensahe. Ano po yung mensahe? To reveal kung sino ang Diyos. Tandaan nyo po yung revelation. Tandaan nyo po yung lesson natin about revelation. Ipinapakilala ng Diyos kung sino siya. Remember John chapter 5 verse number 29. Sabi po ng Biblia, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. The scripture testify kung sino si Kristo. Nagsasabi kung sino ang anak ng Diyos.
nagsasabi kung sino ang Diyos. Lahat po yan, the 66 books from Genesis down to Revelation ay nagsasabi yung ng character ng Diyos. Nagsasabi ng kapangyarihan ng Diyos. Pero magkakaiba sila ng approach. Alam nyo po, ganito po. Tingnan nyo po ha. Nung maliliit po yan si Ella at saka si Migs, meron po kami palagi, bago po yan matulog, meron po kaming Bible stories palagi. Yeah, may Bible stories kami yan bago yan matulog. Natural, pag kinwentuhan ko sila ng patungkol kay Noah, mga I think 2 or 3 years old sila during that time. So pag kinwentuhan ko sila patungkol kay Noah, hindi ko sila kukwentuhan na parang nagpi-preach ako sa pulpit o sa Sunday school ako sa adult. Hindi po ganon. Paano ko ngayon kukwento yung reality ng Noah's Ark and the flood doon sa mga bata? Siyempre, yung approach ko ay kakaiba. Pambata rin. 'Di ba? Para maipakilala ko sa kanila si Noah, yung approach ko, kailangang ibaba ko yung sarili ko doon sa maiintindihan ng bata. Dahil mga bata yan, more on illustrative teaching sila. Ayun, so kaya aakto ako na, alam mo, ito si Noah, ganito to, si Noah. O parang yung isang preacher na nagsabi, alam mo ba, nilikha ng Panginoon yung 2 tao, si Sodom at saka si Gomora, at ikinasal sila. No, hindi po ganon. Mali po yun, natural, di ba? No, what I'm saying is this, okay? So, yung approach ko, ibababa ko ngayon yung pag-approach ko doon sa level na maiintindihan ako ng mga bata. Illustrative. Kinakailangan kong maging dynamic, kinakailangan kong illustrate yung aking sarili, kung kinakailangan ng facial expression, dapat yung facial expression ko, yung action ko, para mas lalo nilang maintindihan. Ganon din po tayo sa Diyos. Nung ang Diyos po ay nagpapakilala sa atin, dahil po napakalimitado ng ating isipan at hindi natin kayang abutin yung level ng Diyos, ang Diyos po ang bumaba upang abutin yung level natin. And so, anong ginawa po ng Diyos? In-approach po tayo ng Diyos in such a way na maiintindihan po natin in our common language, in our common day-to-day living, ginamit po ng Diyos yun, yung mga experiences na yun. Iba yung experience ni Paul, iba yung experience ni David, iba yung experience ni Solomon. Ginamit po lahat ng Diyos yun to convey the message and to reveal kung sino ang Diyos. Kaya nga po nadidistinguish. Siyempre sinasabi ko, kaya nalalaman ng mga tao, ito sulat ito ni Paul, ito sulat ito ni Solomon, ito sulat ito ni David. Kaya po nalalaman because of the approaches in writing. Although God guided the holy men of God as they write or as they spake the word of God, ginamit pa rin ng Diyos yung kanilang, sabihin natin yung personality nila. Couch in their own personality, yung paraan nila ng pagsusulat. Or maybe yung education nila, kung paano nila isinulat yung mga bagay na yan. So ganun po. Kaya nga po ang tawag natin dyan ay confluent. This book right here, this is scripture, this holy writing is a product of two agents. Divine authorship, ang may utak, ang nag-isip, ang may akda ay ang Diyos. And then gumamit ang Diyos ng tao, human penmanship. So yung tao yung instrument, ginamit ng Diyos yung buhay ng tao na ito to write yung kanyang revelation. Para yung revelation na yon, yung dokumento na yon, yun ngayon ang magbibigay buhay or magpapatibay sa relationship between God and man. That is the very reason why hindi ka magkakaroon ng isang matibay na pananampalataya apart from this book. Bakit? Ito ang manual. Ito ang nandito yung guide. So hindi mo pwedeng iitsipwera ito. Ito yung guide mo eh. Ito yung buhay eh. Nandito yung kumbaga yung pagpapakilala ng Diyos. Bukod pa doon sa banal na espiritu na nasa puso mo. Kaya nga po yung pagiging atheist, talagang kamang-manga na lamang. Tama yung sinabi ng Bible. Fool hath said in his heart, there is no God. Tingnan nyo ha. Ang Diyos ay nagpapakilala. Yung una, propeta. Nireject ng tao because they were fools.
Ginamit ng Panginoon, sinugo ng Panginoon yung kanyang anak. Nireject pa rin ng tao because they were fools. Nagbigay ang Panginoon ng banal na espiritu. Nireject pa rin ng tao. Dahil nga sila'y mangmang. And then ngayon, nandito na yung Bible. Akalain niyo po yan, yung mga elements na yan, yung mga agent na yan, na ibinigay ng Diyos sa tao, just for the sake na lubusan lang nating makilala kung sino ang Diyos, nireject lahat ng tao. Kaya nga ano sabi ng Panginoon? Fool. Mangmang. They rejected what is the truth. The word fool does not mean innocent. No, hindi po. It means those people who reject what is the truth. Paano sila i-guide into all truth kung sila ay nire-reject nila yung katotohanan? Ano yung katotohanan na tinutukoy? It is the revelation of God. Yung pagre-reveal ng Diyos sa ating ng kanyang sarili sa atin dahil nga hindi na natin kayang abutin ang Diyos. Hindi na natin kayang lubusang makilala ang Diyos. Kaya nagpakilala na siya ng kanyang sarili sa atin. You see? So, okay, dito lamang po natin ito tatapusin. Sabi ko nga po sa inyo, appetizer pa lamang po ito. So, dito lamang po natin ito tatapusin. Marami pa po yan. Sunod-sunod pa po yan. At I hope na kayo po ay meron pong natutunan sa atin pong pag-aaral about sa introduction ng tinatawag po nating o pag-aaral po natin about bibliology. At ang programa pong ito ay hindi po matatapos na hindi po kami nagbibigay ng saludo sa mga frontliners po natin. Of course, in behalf of our pastor at ang simbahan pong ito ay patuloy po at palagi po na nagbibigay ng pasasalamat sa atin po mga frontliners sapagkat ibinubuwis po nila ang kanila pong buhay dyan po sa kalsada para lamang po tayo paglingkuran. Kaya po para sa amin po mga frontliners, saludo po kami sa inyo at ito po ang awitin para po sa inyo. Mamahal kong bayan, bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasahan, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipad noon, ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pighati lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sino ang tinawagan, Diyos pa ang inalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muli, mabubuo ang pangarap. At nang minsan pang muling magapos ang paghihirap, bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pighati lumagalganap, kumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayan. Muli po, in behalf of our pastor, Pastor Gil Laurena, ito po ang The Baptist Lunch. At I hope na kayo po ay nabusog sa pagkain na inihain po sa inyo ngayon pong hapon na ito. At magkita-kita po muli tayo for another episode of this program. At God bless you, stay safe, at ingat ko po kayo palagi. Maraming salamat po. Ang paghihirap
Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling mag-apos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayan Pilipinas.